bakit hindi umattend ang prospect mo sa presentation, 'no? Madalas ba ito rin yung problema mo? And ano yung karaniwang naiisip mo kapagka marami kang kausap kanina tapos yung sumipot sa webinar mo, iilan lang or kakaunti lang? Ano agad yung pumapasok sa isipan mo? Kasi maraming mga marketers or mga network marketers ang akala nila baka kulang lang sa follow-up, 'no? Kaya ang ginagawa nila kinabukasan, todo chat sila sa prospects, 'no? "Sir, attend ka, ha. Sir, mamaya na po ang webinar. Sir, waiting po kami, sir, pasok ka na po." 'No? And there's nothing wrong with that. Pero kung mapapansin mo, kahit ilang follow-up yung gawin mo, marami pa rin ang hindi uma-attend. Ang tanong, bakit? Ano yung reason? Bakit ang dami mong nakakausap pero karamihan hindi sumisipot? Ha? Para sa akin, guys, merong tinatawag na commitment problem. Now, what do I mean by that? Karamihan ng mga prospects mo, wala silang malinaw na reason or dahilan kung bakit nila dapat i-prioritize ang webinar ninyo, ang presentation ninyo. Okay? And marami ding mga prospects ang parang nahila lang, napilitan lang. No? Imagine mo to, may nakita kang post, nag-like ka doon sa post na yon, tapos may nag-PM sa'yo. Tinanong ka kung interested ka ba, sabi mo yes. Then, bigla ka nalang pinapasok sa 2 hours webinar. Ang tanong, may sapat ka bang reason or dahilan para i-prioritize yun? Malamang wala, di ba? So, ganun na ganun din yung nangyayari sa madaming mga prospects natin. Naalala ko, meron speaker dati ako napakinggan. No? Sa traditional way of prospecting to, sabi niya, basta dalhin mo dito yung prospects, kahit ano pa yung gawin mong paraan, kahit isako mo sila, basta dalhin mo dito, kami bahala magpipresent, kami bahala magpapaliwanag ng business. Meron ganun, no? Anyway, balik tayo dun sa topic natin. Again, hindi naman sa ayaw umattend ng mga prospects mo sa inyong presentation. No? Hindi lang talaga sapat yung kanilang desire at interest na para mag-commit doon sa presentation ninyo. And dito nagkakamali ang madami. Including me, no? Nung nagsisimula ako, ganyan din yung naging problem ko noon. And isa rin sa mga mistakes ko yan, pinapapasok agad yung mga prospects sa presentation. Bago pa mag-build ng curiosity, bago mag-build ng desire, bago mag-provide ng value, bago mapakita kung bakit ba dapat nilang makinig sa presentation. Kaya ang ending, maraming nag-register, pero kakaunti lang yung attendees. So, nakaka-relate ba kayo? Di ba ganun din yung nangyayari sa'yo? So, magandang question na pwede mong sagutin palagi, starting today. No? Kung a-attend ba sila, meron bang sapat na dahilan or reason bakit sila kailangang umattend? Or ano ba yung mapapala nila, ano ba yung makukuha nila kapag umattend sila? Ano ba yung value na makukuha nila kapag sumipot sila sa presentation ninyo? And ano yung posibleng mawala kung hindi sila umattend or papasok sa webinar? So kapag malinaw ang sagot sa mga tanong na yan at klaro yan sa mata ng prospects mo, natural lang guys na tataas ang attendance rate ng inyong webinar. Okay, so i-improve mo yung process bago pa sila makapasok sa inyong webinar. So doon ka mag-focus. So make sure bigyan mo ng reason at dahilan ng prospects para makapag-commit sila na sila mismo excited pumasok sa inyong webinar. Okay? Ang problema kasi nakikita ko sa ganyan dahil nga manual yung ginagawa ninyo na prospecting, no, manual lahat, no, is kapag kailangan mong habulin ang bawat prospect para lang umattend. Kailangan mo silang pilitin para lang makapasok sa webinar. That's the problem. Ang mangyayari dyan, may problema ka sa system. Kaya nga mayroong kasabihan na ang meron ka lang is reminder system.
Ganun yung nangyayari sa maraming marketers. And they are not aware na nakatali sila doon sa sistema na yun. So, ang mas effective na approach na pwede mong gawin ay mag-build ka muna ng interest bago ka humingi ng commitment doon sa iyong prospect. So, ayusin mo yung process mo. Okay? Para prospect mo mismo ang kusang uma-attend sa inyong webinar. Para siya mismo yung naghihintay sa presentation ninyo. No, hindi dahil sa pinilit mo siya, kundi dahil nakita niya yung value na makukuha niya. So, ang bottom line, hindi mo kailangan ng maraming follow-up. And ang reason kung bakit maraming hindi umattend ay hindi pa sila convinced na dapat ba nilang i-prioritize yung webinar ninyo. Okay? So, masosolve mo yan by improving your process bago sila makarating sa inyong webinar, sa inyong presentation, sa inyong offer. So, ang payo ko sa'yo, again, is mag-build ka ng simple landing page. No? Para meron kang sales process, meron kang proseso na hindi ka nakaasa sa galing lang ng speaker ninyo, sa galing ng presenter, hindi ka nakaasa sa availability ng upline ninyo. No? Hindi ka nakaasa sa maraming PM palagi araw-araw para lang mapa-attend yung mga prospects. And doon sa landing page mo, ando na lahat yung detalye. Hindi mo na kailangan mag-explain pa ulit-ulit na, sir, ito yung mapapala mo, ito yung makukuha mo, ito yung value na makukuha mo. Kasi ando na siya. Okay? So, tipong prospects na mismo ang magsasabing, committed ako, gusto kong makita to, gusto kong mapanood to. At habang tulog ka, may pumapasok na leads. That's the power of landing page. Na may mga natututo tungkol sa business opportunity mo, may napepresentan ng system mo. Hindi mo kailangan mag-abang sa Zoom araw-araw dahil meron kang proseso na nagtatrabaho for you kahit wala ka sa harap ng screen, kahit hindi ka online. So that's it for this video. Like and share.